1 month later, before the election, I told nanay. Actually, si nanay yung una kong sinabihan. Sumunod si Pastor Boy, yung aking mga anak, mga apo, yung mga staff. Alam na mga staff lahat yan. At yung pinakahuli, yung senador na nagtanong sa akin kung pwede kong sabihin. At sinabi ko sa kanya. Pero sa ibang congressman na nagtanong at ibang mga politician, hindi ko sinabi. Ang reason kung ba't ko sinabi sa kanya, nilid ako ng Holy Spirit. Para maniwala siya na yung kiniklaim ko noon pa na ako'y apostol at man of God ay totoo. Kaya nung manalo po si President-elect Bongbong Marcos Jr., maalala niya ang sinabi ko. Pero kayo ang saksi, hindi ko siya in-endorse. At nung linggo bago mag-eleksyon, May 8, o pwede ko lang sabihin sa pulpitong ito bago mag-eleksyon, pero ang dating sa marami nun na endorsement, even though hindi siya endorsement, siya ay prophecy. Kaya lang, ayoko yung aking mga anak na hindi nagmamature, ay magkasala. Kasi pag nagkaroon kayo ng ibang pananaw patungkol kay tatay sa pamilya ko, kay mabuting anak ka, at mabuti yung puso mo, pag nagkaroon ka ng maling pananaw, simula na yun ang problema mo sa buhay. Dahil yun ang simula ng kasalanan mo. Nagkaroon ka ng maling pananaw sa amin, lalo na sa tatay at sa nanay. So para maiwasan yun, hindi ako nagsalita. And one day, the devil came to me and said to me, kung talagang narinig mo yan at sa Diyos yan, bakit hindi mo siya ikampanya? Kasi pag hindi siya nanalo, di paano yan? Hindi ba? Mapapahiya ka. Hindi mo nga sinabi sa kongregasyon, hindi mo sinabi sa pulpito, pero sinabi mo sa mga staff. Sinabi mo sa pamilya mo, sa mga pastor na binanggit mo. Ito po ang sagot ko sa diablo. Pag ang isang bagay ay galing sa Diyos, hindi ko siya kailangang tulungan. At yan ang dahilan kahit minsan hindi ako nagsalita. Sapagkat pag siya po'y galing sa Diyos, kaya ng Diyos ganapin ang sinabi niya.